Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Magulang ang nagsasakripisyo para sa kabubuti ng kanilang mga anak. Isa itong obligasyon na dapat panindigan nang sa ganon pagsapit ng takdang panahon. Sila na mismo ang magbalik ng pag-aaruga at pagmamahal na iyong kinakailangan. Ikaw kabarangay, nakabawi ka na ba sa mga sakripisyo ng iyong nanay? Dear Papa Dudo, hindi ko inaasahan na darating din pala ang araw na ako naman ang magpapadala ng sulat sa inyong programa. Isa lamang po ako sa silent listener ng Barangay Love Stories. Ang mga kwento ninyo ang naging jam ko tuwing nagdadrive ako sa daan, lalo na tuwing traffic. Bigla akong nai-inspire na i-share din ang sarili kong kwento para naman makapagbigay ako ng aral at motibasyon sa lahat ng kabataang nakikinig sa inyo ngayon na dumadaan din sa parehong karanasan ng aking buhay. Ako po si Sally, 37 years old. Laking mahirap pero dahil sa determinasyon at pagpupursige, ay isa na ngayon akong business owner ng maliit na Japanese restaurant dito sa Maynila. Kailanman ay hindi ako nagreklamo sa pagiging busy ko sa buhay. Sa katunayan, Papa Dudut ay sobrang thankful pa nga ako dahil hindi ako nawawalan ng pinagkakabalahan. Wala po akong karapatang magreklamo dahil ang buhay na tinatamasa ko ngayon ay ang buhay na araw-araw kong dinadalangin noong bata pa lamang ako. Lingid sa kalaman ng mga taong nakakakilala sa akin ay hindi naging maganda ang buhay ko noong bata pa lamang ako. Poorest of the poor kung maituturing ang estado namin, kasama ang nanay kong si Melba. Sa squatters area lamang kami nakatira noon. Wala kaming sariling gamit sa bahay, walang kuryente at ni palikuran ay wala kami. Wala akong kinalakhang ama. Pero ang kwento sa akin ng nanay Melba ko ay iniwan kami ng tatay ko noong 2 years old pa lamang ako. Dahil mas pinili niyang sumama sa ibang babae kesa panindigan kami. Gilbert, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-eempake? Aalis na ako rito. Ano? Saan ka naman pupunta? Hindi mo na kailangang malaman pa kung saan ako pupunta. Kailan ka naman babalik? Hindi mo yata naiintindihan yung sinabi ko. Aalis na ako. Hindi na ako babalik dito. Anong sabi mo? Paano si Sally? Iiwan mo siya sa akin? Bahala ka na sa kanya. Kung gusto mo siyang ipampon mo siya. Wala na akong pakialam. Anong walang pakialam? Anak mo yun, Gilbert. Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Hindi ko ginustong magkaanak. Alam mo yun. Aksidente lang yung nangyari. Ngayon, kung gusto mong alagaan yung bata, edi alagaan mo. Kung ayaw mo, ibenta mo na lang. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Oo, at malinaw yung mga sinabi ko. Tapos na tayo, Melba. At sa'yo na yung bata kung gusto mo. Paano mo nagagawa to? Dahil ba sa babae mo? Siya bang nagutos na iwan mo kami kaya ka nagkakaganito? Huwag mong idamay dito si Rita. Ako ang nagdesisyon na sumama sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Ah, talaga? Paano wala siyang kinalaman dito? Siya ang dahilan kung bakit mo kami iiwan ng anak mo. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako aalis. Ano? Anong dahilan? Sabihin mo sa akin. Kasi ayoko na sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Hindi na kita gusto. Sawa na ako sa buhay na meron tayo. Gusto kong magsimula ulit. Dahil hindi naging maganda ang buhay ko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Grabe ka, Gilbert! Iniwan ko lahat para sa'yo. Nasira ang pangalan ko dahil sa'yo. Pinaglaban kita sa pamilya ko tapos ganitong gagawin
Kasalanan mo na yun. Masyado ka nagpabulag sa pag-ibig, Melba. Sa susunod, huwag mong ibigay ang lahat sa isang tao para kapag iniwan ka, may matitira para sa'yo. Hayop ka! Anong klaseng lalaki ka? Hindi ka na nahiya sa pinagkagagawa mo! Kanino naman ako mahihiya? Sa'yo? Wala ka namang ambag sa buhay ko eh. Hayop ka talaga! Tigilan mo nga ako! Hiya ka! Walang hiya ka! Pareho lang tayong walang hiya. Huwag kang magmalinis. Dahil pareho lang tayong makasalanan. Sige, umalis ka! Iwan mo ako, di iwan ko rin si Sally! Sabi ko nga sa'yo, ikaw na ang bahala sa batang yun. Kung gusto mo siyang iwan mag-isa, bahala ka. Gilbert! 2 taong gulang lang yung anak mo! Paano mo nagagawa to? Pasensya na, pero kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Naiwan na kita. Sandali, Gilbert! Sandali lang! Ano? Parang awa mo na, huwag mo kaming iwan. Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay nang wala ka. Please, huwag ka nang umalis. Nagmamakaawa ako sa'yo, dito ka na lang. Huwag kang lumuhod dyan. Kahit paluran mo ako, aalis pa rin ako. Kaya maawa ka sa sarili mo. Isipin mo naman yung anak mo. Wala siyang magiging ama. Hayaan mo na lang ba yun? Wala din akong amang kinalakihan. Kaya siguradong kakayanan din niyang mabuhay ng walang tatay. Alis na ako. Huwag mo na akong habulin. Gilbert! Sandali lang! Gilbert! Walang niya ka! Carmine, sana kayong dalawa! Sinusumpa ko tong araw na to, hindi kayo magiging masaya ng babae mo! Wala kang kwenta ka ba? Mabulok ka sana sa impyerno! Simula noon ay mag-isa na akong itinaguyod ni Nanay Melba kahit na sobrang hirap ng buhay namin noon. Pagtungtong ko ng edad na 8 ay nagkaroon ng live-in partner si Nanay, isang construction worker. Na nung una ay mabait pero sakalang lumabas ang totoong ugali nito noong nalulong na siya sa sugal. Naging mapanakit ang boyfriend ni Nanay lalo na tuwing lasing ito. Halos gabi-gabi niyang sinasaktan si Nanay noon. At maging ako ay hindi nakaligtas mula sa malulupit nitong kamao. Halos 2 taon din naming tiniis ang pang-aabuso sa amin ng boyfriend ni Nanay, Papa Dudut. Hindi niya magawang iwan ang lalaki dahil malaki ang naitutulong niya sa amin pagdating sa mga gastusin namin sa bahay. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang ni-raid ng mga pulis ang bahay namin dahil nagtutulak pala ng droga ang kinakasama ni Nanay. Nakulong ang lalaki at simula noon ay hindi ko na ulit siya nakita pa sa buhay namin. Muli ay naiwan kaming mag-ina para harapin ang problema namin sa kahirapan. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan kung gaano kahirap ang naging buhay namin noon. Hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin inspirasyon ng batang Sally na patpatin at laging umiiyak gabi-gabi dahil walang laman ng sikmura. Sa kabila ng buhay namin yon ay malaki ang pasasalamat ko kay Nanay Melba dahil hindi siya sumuko. Kahit wala kaming pera ay pinilit niya akong pag-aralin para mapaghandaan ko raw ang kinabukasan ko. Anak? Sally? Nandyan ka ba? Opo, nandito po ako. Bakit po, Nay? Isukat mo tong uniform mo. Parang hindi na yata kasya sa'yo ah. Hindi na po talaga kasya yan, Nay. Last year pa yan hindi kasya eh. Last year pa ba hindi kasya? Eh ba't hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko naman po sa inyo noon eh, kaso sabi nyo wala pa tayong pambili. Kaya antayin ko na lang matapos yung pasukan para makabili tayo ng bago kapag grade 4 na ako. Ganun ba? O siya sige, gagawa natin yan ng paraan. Ang tanong, meron na po ba kayong pambili ng bago kong uniform? Siyempre naman, may naitabi akong pera dyan para sa uniforme mo. Yung totoo po, Nay. Wala na nga tayong pambili ng bigas eh.
Uniform pa kaya? Wala ka bang tiwala sa nanay mo? Hayaan mo, bukas na bukas, may uniform ka na. Nay, 10 years old na po ako. Alam ko na po na mahirap lang tayo. Alam kong wala tayong pera na pambili ng bagong uniform. Kaya wag niyo nang itago sa akin yung sitwasyon natin. Mahirap tayo, oo. Totoo yon. Pero hindi ibig sabihin no na hindi ko na kayang ibigay yung mga pangangailangan mo. Magtiwala ka sa akin, mabibigyan kita ng bagong uniform bago magsimula ang pasukan. Matagal pa naman may 2 linggo pa kaya mapaghahandaan ko pa yan. Paano po kung tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral? Ano? Bakit naman? Para pong makatulong ako sa inyo sa pagtatrabaho. Tsaka para hindi na rin kayo mahirapan sa paghahanap ng mga gamit ko sa eskwelahan. Hindi pwede. Kailangan mong mag-aral. Kapag tumigil ka, maiiwanan ka ng mga kaklase mo. Gusto mo ba yon? Okay lang naman po yun sa akin Ang mahalaga po, matulungan ko kayo. Anak, huwag mo na akong alalahanin. Kaya kitang pag-aralin. Kaya kong pagtrabahuhan yun. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron po. Yun naman pala Huwag mo nang problemahin ang pag-aaral mo. Ako nang bahala dyan. Alam mo ba na edukasyon ang isa sa mga pinakamahalagang sandata na pwedeng magkaroon ng isang tao? Bakit naman po? Kasi ang pagkakaroon ng maayos na edukasyon ang magbibigay sa atin ng daan para sa pagbabago. Pagbabago? Paano naman po yun? Isipin mo na lang. Mahirap tayo ngayon, di ba? Wala tayong perang pambili ng gamit mo sa eskwelahan nyo. Pero kapag nag-aral ka at nakapagtapos, kapag nagkaroon ka na ng diploma, magagamit mo yun para makapaghanap ng maayos na trabaho. Kapag nagkatrabaho ka, magkakaroon ka na ng pera. Hindi ka na mahihirapan sa mga gastusin. Iyon ang isa sa mga pagbabagong pwedeng ibigay sa iyo ng edukasyon. Talaga po? Oo. Kailangan mong makapagtapos para magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kayo po ba? Nakapagtapos po ba kayo? Ako? Hindi Kaya tingnan mo tong buhay natin ngayon. Mahirap na nga kami noon, mahirap pa rin tayo hanggang ngayon. Huwag mo akong tutularan ha? Hindi ko sineryoso ang pag-aaral ko, kaya ganito ko ngayon. Sige po, mag-aaral po ako ng mabuti para mabago na natin tong buhay natin. Tama yan. Pagigihan mo ang pag-aaral para yung mga pangarap mo ngayon, makamit mo sa pagtanda mo. O sige na, itabi mo na tong uniform. Hahanap tayo ng kapalit niyan bukas. Sige po! Papa Dudut, isa sa mga magagandang katangian ni Nanay Melba ay ang pagiging madiskarte nito. Kahit na walang pera ay palagi siya naghahanap ng paraan para lamang maipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Kapag malapit na ang pasukan ay nagbabahay-bahay siya sa iba't ibang lugar para humingi ng mga lumang notebook na hindi na ginagamit. Ang ginagawa nito ay binabaklas ni Nanay ang mga notebook na yon sa kanya pagsasama-samahin ang mga pahinang walang sulat. Pinagtatagpi-tagpi niya ito gamit ang yarn para makabuo ng bagong notebook na pwede kong gamitin sa pasukan. Pagdating naman sa uniform ay kinakausap ni Nanay ang mga graduate na mula sa eskwelahang pinapasukan ko para hingin ang mga uniforme nila na hindi na nila gagamitin pa. Ganon din pagdating sa mga sapatos at bag. May mga mabubuting loob naman na nagbibigay tulong kay Nanay at malaki ang pasasalamat ko sa kanila dahil naging parte sila sa success na meron ako sa ngayon. Papa Dudut, kung ang mga kaklase ko noon ay puro brand new ang gamit tuwing nagsisimula ang pasukan, ako'y pawang pinaglumaan ang gamit ko. Ganon pa man ay hindi ko ito kinakahiya dahil alam ko sa sarili ko na ang mga suot at gamit ko sa eskwela, hindi man bago ay pinaghirapan ito ni Nanay Melba ko. Kahit walang baon, kahit walang laman ng tiyan, kahit nanginginig na ako noon dahil sa gutom ay hindi ako tumigil sa pag-aaral.
Si Nanay Papadudot ang naging motivation ko para magseryoso sa eskwela. Dahil gusto kong balang araw ako naman ang gagawa ng mga sakripisyo para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Top student ako nung nag-aaral pa lamang ako, Papa Dudut. Isa yon sa mga bagay na ikinaka-proud ko dahil sa kabila ng kahirapan namin noon, ay hindi yon naging hadlang sa paghahangad ko ng maayos na edukasyon. Sa katunayan ay lumalaban pa ako noon sa mga school contest sa iba't ibang lugar pagdating sa math, science at maging sa journalism. Paborito ako ng mga teachers ko noon dahil masipag akong bata. Teachers pet nga ang tawag nila sa akin noon. Lagi kasi akong inuutusan ng mga teachers ko na magtinda ng merienda, maglinis ng classroom, bumili ng pagkain at kung ano-ano pa. Kapalit noon ay nakakalibre ako ng merienda at minsan ay inaabutan din nila ako ng kaunting pera. Payakman na maituturing ang pamumuhay namin noon ni Nanay Melba. Masasabi kong masaya pa rin naman ang naging kabataan ko. Kapag walang pasok ay tinutulungan ko si Nanay na magbenta ng gulay. Pagsabit naman ng hapon ay nangangalakal kami. Kada weekends naman ay tumatanggap si Nanay ng labada at naging bonding time na namin noon ang pagkusot ng mga damit. Ambisyosa akong tao, Papa Dudut, at yon ang nag-push sa akin para abutin ang mga pinapangarap ko sa buhay. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ng isang bata ay pinasok ko na sa kagustuhang makatulong kay Nanay. Alam ko kasing hirap na siya noon. May mga gabi na kung kailan akala niya ay tulog na ako, lagi ko siyang napapakinggan na humihigbi dahil na rin siguro sa pagod at hirap ng buhay. Bilang isang anak ay ginawa ko na ang lahat para kahit papaano ay mabawasan ng pasang problema ng nanay ko. Eto, hulaan mo kung ano tong anino na ginagawa ng mga daliri ko. Ano po yan? Hindi ko po masyadong makita eh. Tapat niyo po yung kamay niyo sa may kandila para mahulaan ko. Oh, ayan! Nilalapit ko na. Nakikita mo na ba kung ano yan? Dinosaur? Hindi! Eh ano po yan? Aso! Ayan yung tenga oh. Tapos itong hindi liit ko yung dila. Parang hindi naman po aso yan eh. Nay, bakit po pala hindi na bumalik yung kuryente natin? Ayaw na tayong pakabitin ng kapitbahay natin eh. May nanguhuli na raw kasi. Hayaan mo, kapag nakapag-ipon ako ng pera, magpapakabit ako ng sarili nating kuryente. Eh, paano po ako makakagawa ng assignment niyan? Dito ka na muna sa may kandila. Maliwanag naman eh. Kapag po ako lumaki na tapos nagkatrabaho, magpapakabit po ako ng maraming ilaw dito sa bahay para po maliwanag. Aba, magastos yun sa kuryente. Kahit na po. Nakakatakot kasi kapag madilim eh. Baka po mamaya may sumilip na multo dyan sa may bintana. Naku, tinatakot mo lang sarili mo. Hindi naman totoo ang multo eh. Basta yun po ang bibiling ko kapag may trabaho na po ako. Eh baka rin ano? Ano pa? Ano pa yung mga pangarap mo na gusto mong gawin pagtanda mo? Marami po. Kapag po may sarili na tayong bahay, gusto ko po magpagawa ng swimming pool. Tapos po, gusto ko rin bumili ng relo. Yung pong katulad sa kaklase ko, yung relo po na may calculator. Calculator? Bakit mo naman kailangan ng calculator? Eh magaling ka naman sa math. Eh basta po, ang ganda po kasi nun eh. Ano pa? Anong trabaho naman ang gusto mong gawin? Kapag nakapag-college ka na, anong kurso yung kukunin mo? Gusto ko po doktor. Doktor? Bakit naman yun ang napili mo? Eh kasi po, gusto ko pong tumulong sa mahihirap na hindi po kayang magpa-hospital.
di po ba yung anak ng kapitbahay natin namatay daw po kasi ayaw po nilang itakbo sa ospital kasi daw wala po silang pambayad? Oo, nagkaroon ng pneumonia yung bata tapos ayaw ipagamot sa ospital kasi malaki daw yung sinisingil. Kaya sa bahay na lang siya ginamot. Mga ganong tao po yung mga gusto kong tulungan, Nay. Yung mga tulad natin na mahihirap lang. Ang bait mo namang bata. Iniisip mo pa talaga yung makakatulong sa iba. Mabuti yan. Basta pag-igihan mo lang ang pag-aaral mo, magiging mabuti at magaling na doktor ka rin paglaki mo. Eh kayo po, Nay, ano po bang pangarap niyo nung bata kayo? Ako? Gusto kong maging teacher noon pero dahil nga hindi ko natapos yung pag-aaral ko, hindi ko naabot yung pangarap kong yun. Sayang naman po. Maliban sa maging teacher, ano pa po yung pangarap niyo noon? Ano pa nga ba? Wala naman na. Ang gusto ko lang naman talaga noon ay magkaroon ng masaya at tahimik na pamilya. Yung kahit hindi mayaman pero hindi naman naghihirap na tulad natin ngayon. Basta yung simpleng pamilya lang, buo, masaya, tahimik, puno ng pagmamahal. Ganun lang kasimple yung pangarap ko noon. Ako na lang po ang bubuo ng pangarap niyong yan, Nay. Ako po yung magbibigay sa inyo ng masayang pamilya. Kapag po nakaahon na tayo sa hirap, gagawin po natin lahat ang gusto nating gawin para po maging masaya tayo kahit po dalawa lang tayo. Talaga ba? Oo naman po! Kaya katulad po ng sinabi nyo, pagbubutihin ko po talaga yung pag-aaral ko po para sa inyo. Maganda yan. Sana patuloy kang bigyan ng inspirasyon ng mga pangarap mong yan. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Maaabot din natin ang mga nais natin pagdating ng panahon. Papadudot marahil noon ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako ay parang napaka-imposibleng mangyari. Masyadong matayog. Ang mga kahilingan ko sa buhay na mahirap kamtin, lalo na sa estado namin noon, pero hindi ko ginawang hadlang ang kahirapan para abutin ang mga pangarap na yon. Papadudot kong mahirap na ang buhay namin noon. Mas humira pa ang mundo namin nung patuloy na sinubok ang tatag naming mag-ina. 15 years old ako noon nung biglang dinapuan ang malubhang sakit si Nanay Melba. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ubo at akala namin ay simpleng lagnat lang ang dumapo kay Nanay dahil maulan noon at ilang beses naulanan si Nanay. Pero ang ubong yon ay hindi na naalis-alis pa. Sa halip kasi na bumili ng gamot ay mas pinili na lamang ni Nanay na gastusin ang kakarampot nitong pera sa pagkain. Hanggang ang ubo nito ay lumala ng lumala. Ang payat nitong katawan ay lalong nangayayat. Bumagsak ang katawan nito pero kahit na ganoon ay hindi tumigil si Nanay. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtitinda noon dahil kung hindi niya gagawin yon ay wala kaming kakainin. Dumating noon sa punto na maging ako ay nahawa na rin sa sakit ni Nanay. Mas malala ang dumapo sa aking sakit dahil munti ko na itong kinamatay noon. Tuwing inuubo ako ay may kasama na itong dugo at bigla ring tumaas ang lagnat ko kaya nagmamadali akong tinakbo ng nanay ko sa pinakamalapit na center. Pero ang center na pinuntahan namin ay walang nagawa sa sakit ko dahil sobrang lala na nito. No choice sila kundi ang ipadala ako sa isang public hospital. Wala na akong masyadong maalala ng time na yon, Papadudot, dahil akala ko noon ay mawawala na ako. Sobrang sakit ng dibdib ko tuwing humihinga ako. Hindi rin ako natigil sa pag-ubo hanggang sa sumakit na ang lalamunan ko sa kakaubo. Parang umiikot na ang buong mundo ko noon dahil sa taas ng lagnat ko. At ang tanging memorya ko na lamang noong araw na yon ay ang pag-iyak ni Nanay Melba kasama ang kaibigan niya na si Tia Rosa dahil sa sobrang pag-aalala, Papadudot.
Melba, ikaw rin. Magpatingin ka na kaya. Malala na rin yung lagay mo, oh. Hindi na. Kaya ko na to. Kung pati ako ay magpapa-ospital, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Kanina pa nga ako hindi mapakali kung saan ako kukuha ng pera para dito eh. May naitatabi ka ba dyan na pwedeng mahiram? Naku, wala eh. Ako rin naman maraming bayarin ngayon. Walang-wala rin ako ngayon eh. Ganun ba? Paano na kaya to? Huwag mo nang problemahin yon. Ang isipin mo na lang muna ngayon ay yung kalagayan ninyong mag-ina. Kaya nahawa yung anak mo dahil dyan sa pagpapabaya mo eh. Dapat nung una pa lang, ipinagamot mo na yung sakit mo. Tingnan mo, mas lumala tuloy. Hindi ko naman alam na abot sa ganito yung sitwasyon namin eh. Magpatingin ka na rin para mabigyan ka na nila ng gamot. Huwag mo nang alalahanin yung gastos. Maya-maya, may darating ng tulong. Tulong? Saan naman manggagaling yung tulong na sinasabi mo? Ganito kasi yun eh. Pasensya ka na kung pinangungunahan kita ha. Pero tinawagan ko kasi si Gilbert. Si Gilbert? Bakit mo naman ginawa yun, Rosa? Nag-aalala na rin kasi siya sa inyong mag-ina eh. Wala naman akong maipahihiram sa iyong pera. Kaya ako na mismo humingi ng tulong kay Gilbert. Alam ko naman na kahit magkamatayan, hindi ka lalapit sa lalaking yun. Eh kaya ako na ang kumausap sa kanya. Rosa, hindi ko kailangan ng tulong ni Gilbert. Isang tabi mo na lang muna ang pride at galit mo sa tao. Kailangan niyo si Gilbert ngayon. Kailangan siya ng anak mo. Rosa, Melba, O ayan na pala si Gilbert. Salamat naman at nagpunta ka agad dito. kumusta na si Sally? Inadmit na siya ng mga doktor. Malala raw ang lagay niya eh. Pero nasalina na siya ng gamot. Ang sabi ng doktor, tuberculosis daw ang sakit niya. TB? Paano naman nangyari yun, Melba? Bakit mo naman pinaabot sa ganito kalala ang sitwasyon niyo? Hindi ko naman alam na TB na pala tong nararamdaman ko eh. Huwag na kayong magsisihan. Ang mabuti pa, kausapin mo tong si Melba na magpa-admit na rin dahil ang tigas ng ulo. Ayaw niyang magpatingin sa doktor. Hindi ka pa ba nila na-check up? Hindi na kailangan. Hihingi na lang ako ng gamot. Mawawala na rin to. Magpatingin ka na sa doktor. Hanggang ngayon talaga, ang tigas pa rin ang ulo mo. Wala akong pambayad sa doktor. Kaya... Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang magbabayad sa mga gagastusin niyo rito. Ang malaga ay gumaling si Sally, pati na rin ikaw. Hayaan mo. Mag-iipon ako ng pera kapag gumaling ako. At babayaran ko lahat ng magagastos mo rito sa ospital. Hindi mo na kailangang gawin yan. Isa lang naman ang hinihiling kong kapalit nitong pagtulong ko eh. Kapag gumaling na kayong dalawa, pakiusap ko lang na huwag na kayong lalapit ulit sa akin. Hindi alam ng pamilya ko ang tungkol sa inyo. Kaya please lang, huwag niyo na akong guluhin ulit. Naiintindihan mo ba yun, Rosa? Pasensya na talaga. Wala naman na kaming ibang matatakbuhan kung hindi ikaw lang eh. Sige na, ipacheck mo na yung kaibigan mo. Halika na, Melba. Magpatingin ka na rin para gumaling ka. Sandali, hindi pa kami tapos mag-usap ni... Halika na. Siya na nga raw ang magbabayad eh. Hayaan mo na lang siyang bumawi sa inyong mag-ina. Gilbert, maiwan ka na muna namin ha. Ipapatingin ko lang to si Melba bago pa siya makahawa ng iba. O sige. Kung gusto mong bisitahin yung anak mo, nasa isolation room siya. Magsuot ka na lang din ng face mask para hindi ka mahawa sa sakit niya. Sige, salamat. Pupuntahan ko na siya. At ikaw naman, Melba. Doon tayo. Magpapatingin ka para mabigyan ka na rin ng gamot. Sulitin mo na itong kabutihang ibinibigay ni Gilbert. Dahil baka hindi na ulit ito mangyari. Oo na. Hindi na talaga ulit ito mangyayari. Nagkaroon pa ako ng utang na loob sa lalaking yun. Hindi yon utang na loob. Kabayaran niya yon sa pag-iwan niya sa inyong mag-ina. Kaya wag mo nang isipin yon. Yung gagastusin niya ngayon, kakarampot lang yon kumpara sa yaman na meron siya ngayon. Halika na.
Sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman ako sa pagsubok na yon ng buhay ko, Papa Dudut. Dahil sa diretsong gamutan ay mabilis na nawala ang sakit ko, ganon din kay Nanay Melba. Noong nalaman kong ang tatay ko ang tumulong sa amin sa pagbabayad ng mga gastusin sa ospital ay naisipan ko siyang pasalamatan. Hinanap ko kung saan nakatira si tatay pero hindi natuloy ang plano kong pasalamatan siya. Noong nakita ko kung gaano kaganda ang buhay ng ama ko. Malaki ang bahay nila, sakto noon na nasa veranda sila ng kanilang tahanan noong nagpunta ako sa kanila. May 3 siyang anak at puro babae. Maganda rin ang asawa niya habang pinagmamasdan ko sila. Mula sa labas na masayang kumakain ng merienda ay hindi ko po maiwasang makaramdam ng inggit. Bigla ko naawa sa sarili ko, Papa Dudut. Anak din ako ni Tatay Gilbert, pero bakit hindi ko man lang naranasan ang buhay na meron ang mga anak niya ngayon? Sobrang saya nila habang kami ni Nanay Melba ay araw-araw naming pinoproblema kung paano kami makakasurvive sa bawat araw namin. Mula sa pasasalamat ay binalot ako ng galit ng mga oras na yon. Hindi ko maiwasang magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil sa pagtalikod na ginawa niya sa amin. Pero kahit na ganoon ay wala akong planong sirain ang tahimik na buhay ni tatay. Ang ginawa ko na lamang ay naglakad ako palayo at binalikan si Nanay Melba na natatanging pamilya ko. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na gagawin ang lahat para matamasa rin ng buhay na meron si tatay. Ipaparanas ko rin kay nanay kung papaano ang mamuhay ng payapa at walang iniisip na kahit na anong mga problema. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para maigapang ko ang pag-aaral ko. Pagtungtong ko ng kolehiyo ay nag-apply ako ng scholarship na handog ng aming mayor. Naghanap din ako ng trabaho para may mapagkunan ako ng panggasto sa eskwela. Hindi naging madali ang pag-abot sa buhay ko na pinapangarap ko. May punto noon na naiiyak na lamang ako dahil sa sobrang pagod. Pero pagkatapos umiyak ay sige pa rin ako sa pagsulong. Mahirap man ang mag-aral ng pagod ay okay lang. Kahit na walang tulog at gutom ay nalalampasan ko ang lahat ng ito. Dahil na rin sa suporta at pagmamahal sa akin ni nanay. Kumapit ako sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya na sana ay makayanan ko ang bawat araw pang darating sa buhay namin ni Nanay Melba. At ang mga panalangin kong yon ay ibinigay naman sa amin ng may kapal, Papa Dudut. Dumating ang araw na nakapagtapos ako ng college gamit ang sarili kong dugot pawis. Nang makuha ko ang diploma ko ay agad akong naghanap ng trabaho at nagsimulang mag-ipon. Paunti-unti ay dahan-dahan kong inangat ang buhay namin mula sa laylayan. Dumating kami noon sa moment na hindi na namin problema ang araw-araw na pagbili ng bigas dahil kaya ko nang bumili ng pang-1 linggo. Kung noong bata ako ay puro pinaglumaan ang mga suot kong damit. Noong nagkatrabaho ako ay nakabili na ako ng sarili kong damit. Ganon din si Nanay Melba na nakakapagsuot na rin ng mga magagandang kasuotan. Mabagal man pero dahan-dahan kong ibinigay kay nanay ang comfort na deserve niya, Papa Dudut. Anak? Happy birthday, nanay ko! Wow! Totoong cake ba yan? Oh, naman ay! Chocolate cake tapos may sarili pang birthday greeting. Oh, di ba? Lapag ko na dito sa lamesa, nay, ha? Naku, salamat, anak. Deserve niyo to, nay. Oh, hipan niyo na tong kandila. Tapos hiling kayo ng isang bagay na gusto niyong matupad.
Wala na akong mahihiling pa. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay magpasalamat sa mga pagpapalang natatanggap natin ngayon. Ay. Hipan ko na ba? Opo! Ayan! Happy 50th birthday po, Nay! Oy, may binili rin po akong pansit dito. Halika na, Nay. Kumain na tayo. Maupo na kayo dyan. Sige na. Salamat. Siyempre, hindi magiging birthday celebration to kung walang regalo. May regalo ka para sa akin? Oo naman, Nay! Natatandaan ko pa po nung bata ako, kahit wala tayong handa, hindi pwedeng wala kang regalo sa akin tuwing birthday ko. Kaya ako naman din na magbibigay sa inyo ng regalo. Eto po, Nay. Ano naman to? Buksan niyo na po. Wow! Blouse! Sakto ah! Paboritong kulay ko pa to. Yellow na floral. Salamat talaga dito, anak ha. Kayo po ang dapat kong pasalamatan, Nay. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi naman natin maaabot kung ano man ang meron tayo ngayon. Hindi niyo ako pinabayaan noon, kaya ako naman ngayon ang magbabalik ng lahat ng sakripisyo na ginawa niyo para sa akin. Sinong mag-aakala, no? Naaabot din pala tayo sa ganitong klase ng buhay. Akala ko nun mamamatay na lang akong mahirap eh. Siyempre, hindi ko po hayaan yun, Nay. Hindi ba't nangako nga po ako sa inyo na ako ang aabot ng pangarap ninyo? Ito na po yun. Unti-unti na nating naaabot yung mga pangarap na yun. Wala pa tayo sa buhay na talagang gusto natin, pero at least ramdam naman natin na malapit na tayo sa rurok. Konting tiis pa, Nay. Magiging maayos din ang buhay natin. Sa totoo lang, masaya na ako sa ganito eh. Maayos na ang tirahan natin, may ilaw na tayo, may gamit. Hindi na tayo namumroblema sa pagkain. Doon pa lang, sobrang nagpapasalamat na ako sa mga biyayang to. Hindi pa yan sapat, Nay. Mas pag-iigihan ko pa po ang pagtatrabaho dahil kulang pa to sa lahat ng paghihirap na ginawa ninyo noon. Gusto ko na magbuhay donya kayo. Gusto ko magsuot kayo ng mga mamahaling alahas. Gusto ko na tiles na sahig na nga apakan ninyo. Yun ang gusto kong buhay na matamasa ninyo, Nay. Salamat, anak. Pero wag naman laging ako. Isipin mo rin ang sarili mo. Mas matutuwa ako kapag sarili mo ang inuna mo kaysa sa akin. Huwag niyo na po akong problemahin, Nay. Napagbibigyan ko pa rin naman ng sarili ko kahit papano eh. Yung nakikita ko pa lang na nakakapagbalik na ako sa inyo ng mga bagay na ikinakatuwa ninyo, okay na po ako doon. Salamat, anak. Salamat din sa Diyos sa lahat ng magagandang bagay na nangyayari sa atin ngayon. Sige na po, Nay. Kumain na tayo. Sige, ano pa ba tong mga binili mong pagkain? Ayan po, pansit gisado. Paborito niyo yan, di ba? Tapos may in-order din po akong maha blanca sa kapitbahay natin. Naku, sarap naman nito. Papadudo taon ng lumipas ay pinasok ko ang pagninegosyo. Pagkatapos ng trabaho ko sa umaga ay naisipan ko magtinda ng mga inihaw at prinitong ulam sa labas ng bahay namin tuwing gabi. Hindi ko ininda ang pagod na nararamdaman ko sa buong araw na pagtatrabaho dahil alam kong ang lahat ng paghihirap na ginagawa ko noon ay para sa pangarap ko kay nanay na mabigyan siya ng magandang buhay. Marami ako naging customer sa maliit na business na pinatayo ko, Papa Dudut. Sa pamamagitan noon ay nadagdagan pa ang ipon ko hanggang sa nakalipat kami ni nanay sa mas maayos na bahay. Hindi naglaon ay nakapagpundar na rin po ako ng ilang appliances tulad ng maliit na ref, electric fan at pati na rin gas stove. Kahit na hindi pa ganoong kalaki ang sweldo at income na nakukuha ko noon ay hindi ako nakalimot sa pinanggalingan ko. Kung ano ang ginawa sa amin ng mga mabubuting tao noon na tumulong sa amin ay ginawa ko rin yon nang umayos ang buhay namin. Nagdo-donate ako sa simbahan ng maliit na halaga ng pera at tumutulong din ako sa mga kabataang kapuspalan hanggang sa isang karinderyang naisipan kong ipatayo.
Nagtulungan kami ni nanay para buhayin ito at hanggang sa nag-boom na nga ang kainan namin dahil malapit lang kami sa eskwelahan. Karaniwan sa mga suki namin ay mga college students at may ilan din na trabahador na nagbo-boarding malapit lang sa amin. Damang-dama ko noon ang tagumpay na matagal ko nang pinapangarap. Taon ang hinintay namin bago ko natamasa ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako. Pero kung kailan unti-unti na namin itong naaabot ay isang trahedya naman ang nangyari sa buhay namin. Nang mabangga ng pampasaherong jeep ang sinasakyan naming tricycle. Pauwi na kami galing palengke noon nang bungguin ng isang jeep ang sinasakyan namin ni Nanay Melba. Galos lang ang tinamo ko matapos akong yakapin ni Nanay. Siya ang sumalo ng impact ng banggang yon at yun na po ang kinasawin ng kanyang buhay, Papa Dudut. Sally, Tiyang Rosa, wala na po si nanay. nakikiramay ako sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po talaga matanggap na wala na po yung nanay ko. Mahirap talaga. Kailanman hindi natin matatanggap ang maagang pagkawala ng mahal natin sa buhay. Pero kung yun talaga ang kapalaran ng isang tao, wala na tayong magagawa pa doon. Ang dami ko pa pong pangarap para sa kanya eh. Hindi pa namin naaabot yung estado na ipinangako ko po sa kanya. Wala naman yan sa naging estado nyo sa buhay eh. Kung ako ang tatanungin mo, masaya na si Melba kahit noon pa kasi nagkaroon siya ng isang napakabuting anak na tulad mo. Aanin ko pa po yung pagiging mabait kong anak kung hindi ko naman nasuklian yung mga paghihirap sa akin ng nanay ko. Tignan mo yung sarili mo ngayon. Maayos na ang pamumuhay mo. Maganda na ang buhay mo. Malayo ka na sa dating Sally na butot balat. Yung mga sakripisyo ng nanay mo sa'yo, hindi mo yun sinayang. Doon pa lang isang malaking kasuklian na yun para sa nanay mo. Ang hangad lang naman ng isang magulang, makita ang kanilang anak na nasa maayos na kalagayan. At yun ang nakita ni Melba bago siya namayapa. Ang unfair lang po kasi kung kailan po malapit na kami sa hinahangad kong buhay, saka pa siya nawala sa akin. Ganon talaga eh. Hindi atin tong buhay na meron tayo. Hiram lang to sa Diyos. At kapag oras ng bawiin, wala na tayong magagawa. Nakakalungkot lang din talaga kasi napakabait na tao ni Melba. Alam mo ba ang kwento kung papaano kami naging magkaibigan? Hindi po. Basta ang alam ko, magkaibigan na po kayo noon pa eh. Wala ka pa noon sa buhay ni Melba. Matalik na talaga kaming magkaibigan. Tindera rin ako noon. Magkatabi lang kami sa pwesto ng nanay mo. Ako ang naging witness ng naging pag-iibigan nila Melba at ng tatay mong si Gilbert. Ano po bang nangyari sa kanilang dalawa? Bakit po sila nagkahiwalay? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Basta ang sabi sa akin ni Melba, mas ginustong sumama ni Gilbert sa babae niya. Isa ako sa mga nakakita kung papaano iniwan ng tatay mo si Melba. Halos lumuhod nga siya noon sa pagmamakaawa eh. Pero wala. Matigas yung tatay mo. Iniwan pa rin kayo. Simula noon, ako daw yung naging sandala ng nanay mo. Sabi nga niya sa akin noon, karma na niya siguro yung nangyari. Karma? Bakit naman po karma? Kasi maging siya. Ay teka, hindi mo pa pala alam tong kwento na to. Hayaan mo na lang. Huwag mo nang isipin yung mga sinabi ko. Hindi, sige po, tuloy niyo lang po. Karma? Bakit naman po kakarmahin si nanay? Paano ba to? Baka multuhin ako ng nanay mo kapag sinabi ko sa'yo to eh.
Tiyang Rosa, sabihin niyo na po. Nasimulan niyo na pong ikwento eh. Pero huwag kang magagalit sa nanay mo kapag nalaman mo ang totoo, ha? Ano po ba kasi yun? Bakit naman po ako magagalit kay nanay? Kasi ang totoo niyan, kabit rin ni Gilbert si Melba. Ano po? Kabit po si nanay? May asawa si Gilbert noon, si Salome. Siya ang totoong nanay mo, Sally. At hindi si Melba. Ha? Paano po nangyari yun? Sinasabi niyo po ba na hindi ko totoong nanay si Nanay Melba? Ganito kasi yung nangyari. Si Gilbert at si Salome, nagkaroon sila ng anak. Ikaw yon. Pero nung mga panahong yon, kinakasama na rin ni Gilbert si Melba. Saktong kapapanganak mo lang noon nung nalaman ni Salome ang totoo. Na-depress siya, dulot na rin siguro ng postpartum depression. Bigla na lang siyang tumalon mula sa ika-6 na palapag ng inuupahan yung bahay noon. Nung namatay si Salome, kinuha ka ni Gilbert at inako ka na ni Melba bilang totoong anak. Hanggang sa iniwan kayo ng tatay mo. Simula noon, si Melba na ang tumayong ina mo. Totoo po bang sinasabi niyo? Alam kong mahirap paniwalaan. Pero yun nga ang nangyari. Kung gusto mong kumpirmahin tong mga sinabi ko sa'yo, pwede mong itanong sa tatay mo. Hindi ko totoong nanay si Nanay Melba? Maaaring hindi nga kayo totoong magkadugo. Pero nanay mo pa rin siya. At hindi na yun mapapalitan pa. Sally, huwag ka sanang magalit sa nanay mo, ha? Hindi po. Hindi po ako galit kay nanay. Nagulat lang po ako sa mga nalaman ko. Pwede po bang iwan niyo na lang po muna ako? Gusto ko na lang po muna sanang mapag-isa. O sige, doon na lang muna ako sa labas. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hirap akong paniwalaan noon ang mga nalaman kong katotohanan mula kay Tiang Rosa. Pero pinatotoo ito ni Tatay Gilbert nung dumalaw siya sa huling gabi ng burol ni Nanay Melba. Humingi ng tawad sa akin si Tatay sa mga nagawa niyang kasalanan sa amin ni Nanay. Willing daw siyang magpakaama sa akin ngayong wala na si Nanay Melba. Pinatawad ko naman po si Tatay sa ginawa niyang pang-iwan sa amin, pero kasabay noon ay hiniling ko rin sa kanya na huwag na siyang magpapakita pa sa akin kailanman. Masyado nang huli ang desisyon niyang magpakaama sa akin. Isang tao lang ang itinuring kong magulang sa buong buhay ko at yon ay si Nanay Melba lamang. Siguro totoo nga nakabit si Nanay Melba. Isa siya sa mga sumira sa pagsasama ng totoong magulang ko, pero ang makasalanang pag-ibig na yon na nangyari noon ay matagal nang pinagdusahan ni Nanay. Bumawi siya sa pamamagitan ng pagkupkop at pagpapalaki sa akin kahit na hindi naman niya ako totoong anak, at sapat na yon sa akin bilang kapatawaran. Pagkatapos ilibing ni Nanay Melba at ipinagpatuloy ko ang mga nasimulan kong pangarap. Mula sa maliit na karinderya ay nagpatayo ako ng sarili kong Japanese restaurant matapos akong kumuha ng kurso sa cooking. Ang negosyo kong yon ay umusbong hanggang sa nagkaroon po ito ng isa pang franchise. Hindi naglaon ay nakapagpatayo po ako ng sariling bahay na mas malaki pa sa bahay ng tatay ko. Lahat ng bagay na gusto kong makuha nung bata ako ay abot kamay ko na. Ang mga pangarap ko noon na sa panaginip lang natutupad ay naabot ko na. Nakakalungkot lang na hindi na ito natamasa pa ni Nanay Melba na siyang pangunahing rason kung bakit ako naghirap na abutin ang mga pangarap na yon. Papa Dudut, dito na po nagwawakas ang storya ko. Maraming salamat po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sally. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1